Tatlong leader na pinili ang disiplina kaysa dahilan, mas pinili ang aksyon kaysa excuses. Ngayon, top 20 na ng buong kumpanya. Meron tayong i-interviewin na 2 of my directs ay top 20 na ng buong kumpanya out of 6 millions distributor. Ayan, so guys, i-interviewin natin sila because, alam nyo ba, na first time ni Angeline nakapasok sa top 20 ng kumpanya, and of course, second time naman ni Bong Cinco na top 20 ng kumpanya. And ang dami nagtatanong kasi 2 days from now ay anniversary na ng company! And now, before man kami umakyat sa stage at awardan, lalo na ang first time, tatanungin muna natin. Kasi syempre, alam nyo ba, as of the moment, I think she is the youngest top 20 of AIM Global at isa siya sa pinakabagong top 20 ng kumpanya. And now, Starfire? Anong meron kay Starfire? Kasi knowing that top 20, ibig sabihin niya yung cream of the crop of the company. Best of the best. So, anong meron sa'yo? Bakit ka naging top 20? Hello everyone! My name is Angeline Argon, the Starfire All Elites Empire, and nakaka-amaze kasi right now we have another track record. Diba? And that track record is the youngest top 20 ng AGG, ng company out of 6 million distributors ng kumpanya natin. And share ko lang, ano bang ginawa ko last year? Bakit naging part ako ng top 20 ng AGG? Actually, sobrang nakaka-amaze yung mga nangyari sa akin last year kasi ang daming mga nangyari, and I can really say na mabuti na lang na every time that I have challenges, may mga nangyari sa buhay ko, I still choose to win. Yes. And for me, isa yan sa pinaka-factor, bakit ako naging part ng top 20 ng company, na every time na may nangyayari, I still choose to move forward, I still choose na abante, hanggang sa dumating ang point na nakuha ko na yung goal ko. And another one, ano pa ba yung mga ginawa ko last year for me, is yung talagang, I am more on expressing my goals. Yes, mahilig po ako mag-express ng mga goals ko. May mga time po yan na parang, alam mo yung parang, may mga time na hindi pa abot ng income yung top 20 ng AGG. Pero, sinisig ako pa rin na maging top 20 ako ng AGG. And I always believe na kapag nakita ko yan, meaning kaya ko. Kaya right now, as a youngest top 20 ng AGG, nakakatuwa and hindi ko ma-express, hindi ko, alam mo yung parang till now, nasa lalalan pa rin ako ngayon. Diba parang, pagising ko lang sa morning, top 20 na pala ako ng AGG. Ganun yung feeling. Parang, grabe no, pangarap ko lang to before. Ginoal ko lang hanggang sa naging reality ko talaga. And truly, kapag nasa maganda kang community, maganda kang team, maganda yung system, and magagaling yung mga mentors, it can really happen. And I know, kayang-kaya mo din. And you know what? I don't know if this is the first time na sister, top 20 pareho, at jowa, top 20 din ang kumpanya. Aba naman talaga. And of course, to Bong, Mr. Intensity. Kasi second time around niya na to eh. Pag sinabing isang beses mo lang daw nakuha, pwedeng sabihin, ay, chamba lang yan. Pero paano pag pangalawa? Paano na-achieve ng isang Bong Cinco na maging top 20 ulit ng kumpanya? Ayun, what's up Elites Empire and everyone sa lahat ng mga nanonood, no? My name is Bong Cinco Jr. and dating seaman, and bakit ako naging part ng top 20 ulit? Kasi it's because of the community kung saan ako. Yes. Kasi sobrang laking impact sa isang result ng isang tao kung sino yung mga laging nakakasama niya. Para siyang, for example, kung sino yung lagi mong nakaka-spend time, yung lagi mo nakakausap, yung lagi mo nakakapag-brainstorming, yun din yung magiging buhay na magkakaroon ka. Mm-mm. Kaya no wonder, lagi kong mas pinipili na, so, kumbaga, follow the mentors that I have. Kung sino yung dapat spend time ko, kung sino yung laging pinapakinggan ko, tinitingnan ko yung result nila, I always compare myself sa results ng mga mentor ko. Kaya no wonder, Earn Lady, na parang for me, while hitting my first top 20, dumikit lang din naman ako sa inyo eh. Yes. That was the time na sabi ko nga, hindi pa ako top 20 pero since partner kami ni Earn Lady, since partner kami, alam mo yung plus 1 ako dati pero I always claim na ako na next until such time na lagi ako na-expose sa kanila, ganito pala sila mag-isip, ganito pala sila gumalaw, ganito pala sila
tumingin sa network, paano nila sinusolve, paano nagganito ganyan. So mas lalo akong na-expose na okay, ito pala yung galawan ng isang top earner. Kaya kung meron naman akong mga tips sa mga nanonood right now, always choose na every time na may mga nakakasama kang mga top earners, huwag mong hayaan na pag alis ninyo is wala kang nakuhang bago. Wala kang nakuha na something na excited ka na i-apply siya sa network na meron ka. Kasi yan din yung meron ako na every time, like for example, sa Empress, sa amin, pag nakakasama namin yung mentors, after ng meet up namin, parang the same lang namin kami nakarinig lahat ng sinabi ni Empress. Pero ako yung excited ako i-apply siya. Kasi ganun ako mag-value, ganun ako magtingin na, okay, ito yung needed ng network ko. And I need to grasp something para mas mag-level up, ma-apply ko sa network. Kaya no wonder on my second time around, na-hit natin ulit yung pagiging top 20 ng buong company. Yung habang pinapakinggan ko kayo, parang nagpa-flashback. Kasi alam nyo, no, nag-start kami dito sa network, talagang field Yun yung mga moment na nag-network tayo na imposible maging top 20. Parang hindi namin siya maabot nung nagsisimula kami dito. Kasi parang top 20 ka na in global, ay okay. Ang tanggap lang sa akin, top 20 ako ng lugar namin, ng Palawan. And eto yung dalawa na to, sila yung talagang nakasama ko sa network. Sila yung mga nakakita sa akin kung at paano ako nag-grow din as a leader, paano ako nagsimula sa field, mapa online, mapa right now, with the System of Elites Empire na magsi 6 years na. Sabi ko na, totoo, pag sumama ka lang at hindi ka tumigil, mangarap, at yung taong alam mong kasama mo, alam mo din yung gusto niya mangyari sa buhay, definitely darating yung time na sabay-sabay din kayong aakyat sa stage. Katulad ng nangyayari sa amin ngayon! Actually, nag-start siya, 18 years old. Can you share, ano yung naging track record mo since you started Elites Empire here in Cebu? Yes, and grabe no, nakaka-amaze. So, ang track record ko here sa Elites Empire is, nag-start ako at the age of 18, naging millionaire ako at the age of 19. Grabe. I got my first sports car. First car ko po, sports car agad at the age of 20 in just 18 months. And at the age of 20 also, I became a 7-figure earner. Meaning, kumita po na 1 million sa isang buwan at the age of 20. 2 years pa lang po ako sa Elites Empire. And at the age of 21 and 22, part po ako ng top 50 ng buong company. And at the age of 23, finally, part na po tayo ng top 20 ng AGG. Grabe no? 5 years, naging top 20 siya ng kumpanya. Parang, o nga no, napaisip din ako kasi for the past, ilang times ka naging top 20? 4 times. Pang third time ako nakapasok ng Yes. top 20. So, first top 20 niya, hindi pa ako top 20. Second top 20 niya, hindi pa rin ako top 20. Pero pagka third time, top 20 na ako. And then fourth time niya, naging part din ako ng top 20 ng buong company. So, for me that time, nung hindi pa ako part ng top 20, kami kasi ni dalawa ni Iron Lady, parang pagdating sa network, she is my upline. Kumbaga, natatapik, ganito, ganyan. Siniparate ko yung advices. Mas tiningnan ko na upline siya pagdating sa network. Pero pagdating sa relationship, syempre, iba-iba yun. Parang for me, pag sinabing network, okay, mas alam ko na mas naalam siya, mas advantage siya. Hindi na ako, parang never ako parang nag-question sa every time na may sinasabi siya sa akin na ito yung gawin mo, kaya mo na yan. Hindi naglalaban yung utak ko na, uy, bakit mo ko pababayaan sa ganito? Dapat tulungan mo ako. Lalo na pag pinupush niya ako to level up. Kaya, kasi, pag wala kasing someone na nagpupush sa'yo, sarili mo kasi magpupush sa'yo, di ba? Pero bonus na lang na may partner ako na top earner. Di ba na nagpupush sa akin, nagpapakita sa akin ano yung hustle, ano yung dapat na mindset, ano yung dapat na attitude, ano dapat na skills na dapat meron ako, kaya ako na mag-troubleshoot, kaya ako na kumausap ng mga leaders. Bonus na yun eh. So kung may tip man ako sa mga leaders na kung may partner kayo ng mga top earner, take that as inspiration for you to be part of, to be a top earner as well. Kasi like for example sa akin, hindi ako naging settle na partner lang ng top earner eh. Since then, ang gusto ko talaga is I want to create my own name in this industry. Nag-join ako sa negosyo na to. Bonus na lang naging kami, diba, naging tayo. Pero ang goal ko talaga is I want to be the next inspiration din sa ganitong industry. Na I want to create my name. Na pag sinabing Iron Lady,
may pangalan. Pag sinabing Mr. Intensity, may pangalan. Kasi nung nag-join ako, isa ako sa mga tao na nagsasabi na ako yung isa sa magiging representative ng isang seaman, naging top earner dito sa industry natin. So, nakakatulong sa akin na may top earner ako na partner, pero at the end of the day, it's my decision eh. It's my decision, ako yung gagawa, ako yung hahataw, ako yung magbibuild ng network ko. At the end of the day, sino yung makaka-exchange ko anong ginagawa ko. At the end of the day, self pa rin eh. Parang kahit sino pa yung partner mo, sino yung mentor mo, but at the end of the day, yung mentor mo is yourself eh. Paano mo i-treat yung sarili mo? Ibibibi mo ba? Hayaan mo ba na magsisettle down sa same comfort zone na meron ka? Kasi ganyan ako dati eh. Parang pag may sinabi ka yung nagsisimula, parang naglalaban yung utak ko eh. Parang hindi yan ako eh. Ito yung comfort zone ko. Kaya sometimes nagka-clash kami. Nag-aaway. Pero nung naintindihan ko na sinasabi pala niya yun, nag-a-advise pala siya kasi gusto niya ako makalabas sa comfort zone ko na mas mag-grow ako in life. In life, in network, gano'n naman talaga. The moment na may nag-grow sa'yo, the moment na may naitawid ka sa buhay, lumalaki din yung bulsa mo. Lumalaki din yung result mo. It's all about paano mo matawid yung isang bagay para mas mag-level up ka sa life. Gano'n naman talaga. Galing. No? Tama yun. Kasi I truly believe na in every goal na nakukuha natin, meron talaga tayong ginawa, meron tayong binago. So my question, ano yung binago ng isang Starfire? Bakit ka naging top 20 ng buong kumpanya? Kasi I am someone kasi for 4 years po before ko, actually yung 4 years ko sa Sales Empire, yun yung time na hinihit ko yung top 20 ng EGG, 2025. For the 3 years po, yun yung mga time na hindi tanggap sa mind ko na kaya ko mag top 20. I am someone na sana all. Bagay din ako mindset before. Sila na kasi yan. Magaling na kasi sila. Mga mentors na kasi sila. Sila kasi nakapag-build na sila. And ako, I am someone na baguhan lang eh. Literal na first networking business ko, first negosyo ko. Wala akong alam sa online. Wala talaga akong skills nung nag-start ako. So, nag-start talaga ako from humble beginning. So, I am someone na hindi ganun kataas yung belief ko sa sarili ko. Kaya for that 3 years, I always think na parang hindi siya tanggap ng mind ko na kaya ko din. Parang wala siyang sasabihin ko lang na top 20 EGG, top 20 EGG. Pero hanggang salita lang siya. Hindi siya tumatatak sa puso ko. Hindi siya tumatatak sa core ko. Ganun ako for that 3 years. Pero, nung pagka 4th year ko po, ay pagka 4th year ko sa December 2025, kasi this year is my pang 5th year ko, 2025, ito yung mga moment na alam ko at sobrang taas ng belief ko na kaya ko na mag-top 20 ng EGG. Yun talaga yan eh. Kasi every time that nagsiset ng goal, yun talaga ito. Meron pa akong malaking board nakalagay dyan, top 20 ng EGG 2025. Manifestation. Ganun na yung set ko. Talagang, alam mo yung para every single day, every single moment of my life, hiniseryoso ko yung buhay ko para maging top 20 ng EGG. And truly, nangyari po siya. So for me, napakalaking factor na sobrang taas ng paniniwala mo sa sarili mo. Kasi always remember, ang pinakauna mong kakampi, sarili mo. Yes. So always mong paniwalaan ang sarili mo, always have that trust. Lagi kang mag-decide and syempre, at mag-take action ka para mangyari naman sa'yo. Galing! Yuhu! Tama eh, di ba? Sa totoo lang, nung nag-start kami sa network, yan yung pinakamataas sa atin. Paniniwala talaga. Correct. Yun yung paniniwala that time na ang nakikita lang namin isa, na millionaire, 2, 3, ilan yung may sports car that time or my car. Pero yung paniniwala talaga natin, sabi ko nga before, yung The Secret na movie, di ba ang ginagawa natin yan, nag-i-imagine pa tayo na nag-drive tayo ng, di ba doon sa video may titit, di ba ganon? Eh ngayon, di mo na kailangan mag-imagine. Dati talagang, pilitin mo, dapat makita mo. makita mo yung bahay, mansion, makita mo travel, makita mo. Ngayon di na eh. Kasi everything is makikita mo na, pwede mo pang hawakan. Ang message mo sa mga nagsisimula ngayon, na gusto rin nilang makarating kung saan yung buhay mo ngayon. Kung may message man ako sa lahat ng mga nagsisimula ngayon, huwag mo lang tingnan kung ano yung na-experience mo. I-enjoy mo lang yung journey mo. Kasi time will come, pag umabot ka sa success, pag titingnan mo yung mga na-experience mo ngayon, mapapatawa ka na lang sa sarili mo at mapasabi ka talaga, putik self, buti na lang tumuloy-tuloy ka. Kasi 5 years ago, iba yung buhay na meron ako, pero hindi ako nag-question. Bakit ganito yung income ko? Bakit wala pa rin nangyayari? Hindi. Hindi ako nag-question. Instead, in-enjoy ko yung journey at mas nilove ko yung results. Mas naging grateful ako sa mga maliliit na bagay na nag-change at nagbabago sa akin.
Sabi nga, di ba, the moment na mas naging grateful ka sa mga maliliit na bagay, ito yung mas binufokusan mo, yung mga maliliit na bagay na magaganda sa buhay mo, di mo na malayan, yung kaka-focus mo dyan, lumalaki at lumalaki siya. Kaya, kung ako, this is not just a message sa lahat ng mga nanonood. Kung may message man ako sa old self ko, 5 years ago, masasabi ko talaga, buti na lang self, tumuloy-tuloy ka. Ihataw mo lang, just give your best shot. I-enjoy mo lang kung anong ginagawa mo. Kasi lahat ng na-enjoy mo yan, lahat ng may experience mo yan, magiging part ng success story mo. Right now, anong nangyari sa akin? No? One day, magiging inspirasyon ka rin sa mas maraming tao. Paniwalaan mo lang yung sarili mo, tuloy mo lang. May mga nag-yes, yes. May mga magno-no. Pero ang importante, ikaw sa sarili mo. Always yes ka sa goals na gusto mo. Kung may mga taong hindi naniniwala, at the end of the day, huwag mong hayaan na yung sarili mo is hindi maniniwala sa'yo. Always remember, kahit 1% na lang yung natitira sa paniniwala sa self, sa higher creator, sa goals na gusto mo, mas piliin mong paniwalaan yan. Kasi time will come, one day, sobrang worth it yan. Anong message mo sa lahat ng networkers na naniniwala na kung ano man yung buhay ng isang Starfire ngayon na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, senior high graduate lang po si Starfire, at hindi naging hadlang yun para maging successful siya. So, anong message mo sa kanila lahat? Decide and take action. For me, itong dalawa na to, isa rin to sa naging way sa akin kung bakit ako nagkaroon ng magandang buhay right now. Kasi kung hindi ako nag-decide 5 years ago to do this business, or hindi ako nag-take action 5 years ago na gawin tong Elite Empire, wala po ako ngayon sa top 20 ng AGG. And I can really say na because of that, hindi ako yung someone kasi na parang nag-decide lang ako eh. Nasa mind ko lang siya. Pero at the end of the day, wala kang ginagawa. Wala kang action papunta sa goal mo. And ako yung tipo ng tao na kapag nag-decide ako at naisip ko siya, I always think ano yung mga dapat kong gawin para makuha agad yung goal ko. I take action. Hindi ko hinahayaan na tumagal yung ilang days, weeks, and ilang months na yung sa puso ko, andito lang yung gigil eh. Yung sa core ko, andito lang yung gigil. Pero I always make sure na yung gigil ko na ilalabas ko, that turn ko into action. And yun po eh, always akong gigil, always akong motivated, I always have that discipline. Lahat ginawa ko, lahat naman nakikita ko sa mga top earners, ina-apply ko talaga. At napaka-observant ko pong tao. Diba, hindi na ako yung tipo na kailangan pang pagsabihan. Hindi na ako yung tipo na kailangan pang ganito ganyan. Diba, kapag nakita ko yan at narinig ko yan, gagawin ko kagad. Kasi maganda naging resulta eh. Ito yung maganda sa negosyo natin. Copy, copy, copy lang po. Copy and apply. And yan po yung ginawa ko for 5 years. I copy and apply hanggang sa nagkaroon ng resulta. Diba? Ganun po ako. Napaka-observant ko. And of course, na ako rin yung leader na mabilis po ako motivate. Yes. Sobrang bilis ko motivate. Kahit isang word lang yan, marinig ko sa upline ko. Alam mo yung parang ayun sa Dragon Balls, yung fire, ganun din talaga. Yun lang sa akin, isang word, isang sentence. Yun talaga, dire-diretso talaga ako. And yun ako eh. Ako yun eh. Yun yung meron ako, kaya rin siguro naging part ako ng top 10 ng AGG. Kaya sa lahat ng mga andito na nagsisimula or nasa journey ka man sa negosyo natin, tuloy-tuloy mo lang, gawin mo lang lagi ang best mo, and always choose to win in life. And by choosing to win in life, piliin mo laging mabilis ka, mabilis mag-isip, mabilis gumalaw, and for sure, yung resulta mo magiging mabilis din. Thank you. Thank you so much, Mr. Intensity and Starfire. I'm so proud of you. I know na masasabi natin na what a journey it has been, but it's all worth it. And again, beyond grateful kung saang company man tayo ngayon na 2 dekada na po. Ang AIM Global Group of Companies, nasabi ko, this is my first and my last company. Kasi napaka-solid nga naman ng kumpanya natin. And of course, Elite Empire, the founder of Elite Empire. Thank you so much, Empress. Nandito kaming 3 sa video na to because of you, because of your guidance, mentorship, because of your heart, passion to guide us. Kaya kami naging top 20 ng kumpanya. Thank you, Elite Empire. Thank you, AGG. Kung anong nangyari sa akin, mangyayari din sa inyo.